ganyan talagang budget process is a to and fro. So we will look into the the insertions in the public works and see which ones are absolutely necessary. And maybe baka yung iba, titignan natin kung talaga bang critical. We'll see. But public works is still going to be one of the top recipients of. Magandang araw mga kapatid at mga kababayan. EJ Morse once again. At sana saan mang dako ng mundo kayo naroon ngayon ay nasa maayos kayong kalagayan. Meron po tayong discussion for today. At hindi na natin pakakatagalin at mag-umpisa na tayo. But by the way, before that, please doon sa mga hindi pa nagsusubscribe, yung mga baguhan lang dito sa aking channel, kindly subscribe and hit the notification bell. Pati na rin yung like button at pakishare na rin later on itong ating vlog sa ating mga kaibigan at mga kapamilya. Thank you so much at magtutuloy-tuloy na tayo. Ang ating topic for today ay itong isang pronouncement ng ating presidente PBBM na sinasabi niya nga na ito yung tungkol sa GAA, sa General Appropriations Act. Kaya talagang natagalan din bago siya mag-sign at ipina-review niya lahat ang dokumentong yan. At yun nga, di ba, lumabas ng isang araw nung nakaraang Saturday, yung sinasabi ni former President Digong Duterte na may problema nga daw, may anomalya at meron daw mga bakante or blankong linya na dapat ay may figures or may amount na hindi nilagyan ng amount ng mga congressmen. Ito yung mga blanco. Hindi mo na nagpas ilog with blank. May mga blanco. Nasyak nga ako. Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? That is falsification of law. Perjury or whatever, it's criminal action. You can all go to jail for that. Pero lumalabas na binigyan nila ng mahabang panahon or a few days bago niya pirmahan ay nireview nilang maigi itong dokumento na to para nga wag makalusot yung mga sinasabing appropriations or mga items na walang nakalagay na amount or blanco. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Ang punto natin dito, mga kapatid at mga kababayan, lumalabas talaga na may problema tayo sa ating Kongreso. At may problema si PBBM sa Kongreso mismo na pinamumunuan ng kanyang pinsan na si Congressman or si Speaker Romualdez. So medyo may kabigatan itong problema na to dahil ang pinagkakatiwalaan niya rito na magiging katuwang niya sa trabaho ay si Congressman or si Speaker Romualdez na sa tingin ko ay kasama sa mga gumagawa ng gimmick dito sa Congress. Kaya medyo nakakaawa ang ating presidente rito. Dahil sinabi ko nga doon sa una kong vlog, ang problema rito ni PBBM ay wala siyang matatag at established na political party. Ngayon, umaasa siya dito sa leadership ni Speaker Romualdez pagdating sa Kongreso na sa tingin namin, o sa tingin ko, ay mukhang may problema din. Mukhang muntik na siyang malusutan dito. At hindi lang talaga nagpapakita ng galit ang Presidente Bongbong Marcos. Pero lumalabas talaga, mukhang muntik na siyang mapalusutan dito. Kaya nga sinasabi natin,
mabigat ang laban ni PBBM dahil ang inaasahan niyang tulong galing sa Speaker Romualdez na yan ay hindi 100% ibinibigay sa kanya. At kumikilos ng kanyang sariling kilos itong si Speaker Romualdez. Kaya kawawa si PBBM dito. Mabuti na lang at nagawa niya pang reviewin at lagyan lahat ng dapat ilagay na figures doon sa mga blanco na sinasabing items na wala ngang amount. Kaya mga kababayan, mga kapatid, yun na nga ang sinasabi natin dito na medyo ang leadership ni PBBM ay medyo hindi kagandahan pagdating sa hold niya sa Kongreso at hold niya sa Senado. Dahil pati sa Senado, medyo hirap siya dyan. Dahil ultimong si Amy Marcos, na kapatid niya, ay hindi niya maasahan. At maraming mga senador dyan sa Senado ang mga kapanalig ni Digong Duterte. Kaya medyo mabigat ang laban. Hindi natin alam kung paano solusyon dyan. Dahil of course inaasahan niya sana yung Kongreso, yung lower house, na kung saan nandiyan yung kanyang pinsan. Pero apparently, mukhang dyan pa lang sa lower house, mabigat na ang laban pagdating dyan sa hold at sa kanyang command bilang isang presidente. Siyempre nangangailangan siya ng tulong dyan sa Kongreso at ganon din sa Senado. So since weak ang kanyang leadership or ang kanyang hold dyan sa Senado, dyan man lang sana sa Kongreso, dyan man lang sana sa lower house, meron sana siyang stable na mga tao dyan na magpoprotekta sa kapakanan niya at sa kapakanan ng bayan. Kasi kung lumusot yung mga blanco na yan, kung yan ay napirmahan niya na talagang blanco at lumusot yan sa kanyang paningin, sabit si Presidente Bongbong Marcos yan. Impeachable offense yan kung siya ay nalusutan yan. Yun lang at hindi nga totoo yan. At nagkaroon pa pala talaga ng pagre-review si PBBM nung mahalata niya o makita ng kanyang team sa executive na may mga blanco nga na items. Kaya lang, sabi ko nga, paano niya itatawid itong kanyang presidency since kulang siya sa suporta diyan pa lang sa Kongreso, diyan pa lang sa lower house. Sa Senado, medyo taglid pa rin nga. Dahil yun nga kakong mismong kapatid niya, hindi naman maasahan dyan. Diyan sana naman lang sa Kongreso ay full support siya. Pero apparently, mas pinapakinggan dyan ang leadership ni Romualdez at mukhang siya ang may hold dyan at mukhang siya ang nasusunod dyan. Kasi base dyan sa dokumento na yan, ay lumalabas na mukhang pinagkaisahan siya ng mga congressmen dyan. Muntik na siyang malusutan. Kaya hindi ko alam kung anong magandang solusyon yan. Pero baka naman meron pa siyang makuha dyan. May matap siya na may full loyalty sa kanya na isang congressman. At sa tingin ko, kung meron siyang makikitang tao dyan na full ang support at full ang pananalig at pagtulong sa kanya, yung talagang loyal kay PBBM, tingin ko dapat tanggalin dyan si Speaker Martin Romualdez at maglagay siya ng tao talagang hindi siya ilalaglag. Dahil apparently, nilaglag talaga siya ni Martin Romualdez. Nilaglag siya. Kaya masaklap ang kalagayan ng PBBM dahil kulang na kulang siya sa suporta diyan sa lower house na dapat yan ang pinakamatindi niyang aasahan tungkol sa mga pagpoprotekta sa kanya at pagpoprotekta sa kapakanan ng taong bayan. Yan lang muna po at hindi natin pakabahin ito. Thank you so much for joining me today. At sana doon sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe and kindly hit the notification bell. At pati na rin yung like button at paki-share na rin nang sa ganon ay
yung mga taong dapat makarinig ito ay makarating sa kanila ito at magkaroon tayo ng idea kung ano nangyayari sa ating presidente at sa ating gobyerno. Thank you so much at magbabalik pa po ako at magkita-kita po tayo.